Ang ating mensahe ay the ways of a Christian. Naalala ko noong binata ako, may paborito akong kanta noon ni Engelbert Humperdinck, The Way It Used to Be. Alam niyo ba yon? Ha? The Way It Used to Be? Si Brother Edward, alam na alam yon. Ha? And then, may kanta rin si Matt Monroe. My Way. At maraming namatay dyan sa kantang yan. Bakit kaya napakaraming namatay doon sa kantang yun? Pag kinanta yan sa nightclub, may patayan. Kasi may way. Daan niya. At meron namang kantang The Way We Were, Barbara Streisand. At merong way si Satan, ang sanlibutan. So kapag ang dinadaanan mo sanlibutan, daan ni Satan yan. At merong tamang way. John 14:6. Sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. So merong tamang way. Amen. Okay. Now, sabi po ng prophet, kailangan po nating lakaran ang way ni Lord. Kasi sabi ng prophet, for as long as you are in your way. So, ibig sabihin, habang ikaw ay nasa sa daan mo, you are out of His way. Ayun, mahirap kung wala ka sa daan ng Panginoon. Nasa labas ka ng pamamaraan ni Lord. Mahirap ang kalagayan mo. At maraming Kristiyano, wala sa daan ng Diyos. Nasa kanyang way. My way. So dapat tayo ay nasa daan ng Diyos. So kaya sabi niya, you are out of His way. Habang ikaw ay nasa sarili mong pamamaraan o daanan, you are out of His way. Kaya, ibig sabihin, ano man ang gawin mo, kung iyan ay hindi kaparaanan ng Diyos, wala rin silbi. So sabi niya, forsake your way, forsake your thoughts, forsake everything, and just rely one thing on this, just said the Lord. That's all. Then, you know you're right. So, ano sabi niya? So, kailangan na niyang kalimutan mo ang iyong daan, kalimutan mo ang iyong pag-iisip, kalimutan mo lahat, at magtiwala ka lang, sumandal ka lang sa thus saith the Lord. So, kung ano ang sinabi ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng, kahit gaano kaganda ng gagawin mo, pero hindi yan ang nais ni Lord, wala rin silbi. Kasi may mga salita si Lord na masakit. May mga salita, sabi nga ng Proverbs 14:12, may mga daan na tila matuwid sa tao, pero ang dulo niyaon ay kapahamakan. So may mga nakikita tayong parang maganda, pero kapahamakan pala. So may mga daan na parang pangit sa atin, pero yung pala ang tama. At may mga pagkakataon na maraming sinabi si Lord na sa tingin natin parang hindi tama. Sa atin yun. Yun pala ang tama. So kaya nga, ang pinakamaganda talagang dapat gawin ng Kristiyano, kung ano ang sinabi ni Lord, doon ka lang. Kasi doon ka lang mapapatama sa kung ano ang sinabi ni Lord. Amen. Now, isa sa ano dito, sabi niya,
Love is not a duty. Hindi pala duty ang love, ano? Christ is not a duty to serve Christ. Hindi raw tungkulin ang maglingkod kay Kristo. It's a love that serves Christ. So, ang tinutukoy dito ng prophet, kung ang paglilingkod mo kay Kristo, hindi mo sasamahan ng pag-ibig, wala rin. Kasi tingnan nyo, maraming nagbibigay, lalo na politiko. Ngayon, bigayan ngayon. Tanong, nagbigay ba sila sa iyo dahil mahal ka? So, pwede kang magbigay na walang pag-ibig. Pero ang nais ni Lord, gawin mo lahat, isama mo ang pag-ibig. Iyan po ang tinutukoy dito. So sabi niya, it strains you, constrains you, till every pulsation of your life beats with Him. So, sabi nga ni Paul, 1 Corinthians 13:2, kahit alam mo ang pinakamalalim sa mensahe. Kasi, hindi po natin pwedeng ipagmalaki na malalim tayo. Na tayo na nga yung magaling. Sa mensahe, hindi po ito pagalingan. Na para ka bang nakakaangat sa iba dahil malalim ka. Hindi yan. Hindi yan ang basihan ni Lord. Sabi ni Lord kay Pablo, sabi ni Pablo, Corinthians 13:2, kahit alam mo ang pinakamalalim o hiwaga, nandiyan ba? Lahat ng hiwaga ng salita ng Diyos, kung wala kang pag-ibig, you are nothing. So ano ang silbi nung, kaya nga sabi ko, hindi ka maililigtas nung alam mo. Hindi yan ang magdadala sa kaligtasan, yung marami kang alam. Mas delikado ang maraming alam na hindi mo naman nagagawa. Ang dami mo nga alam, hindi mo naman kayang gawin. At maraming ganong Kristiyano, ang daming alam, pero hindi nila kayang hakbangan. So, mas mabuti na yung konti ang alam na nagagawa niya. Yan po ang malaking maraming Kristiyanong ganon. Maraming alam. Alam niya nga lahat na ng lihim. Pero yung wala sa kanya pag-ibig, useless. At ulitin ko, hindi po tayo maliligtas sa dami ng alam natin. Hindi yan. Kasi baka ninyo, palaliman, paramihan ng alam, hindi po yan ang tinitingnan ni Lord. Buhay. Yung buhay mo. Nagagawa mo ba yung pinipreach mo? Lalo na preaching ng pag-ibig. Nagagawa mo ba yan? Kasi kung magaling ka mag-preach ng pag-ibig, hindi mo naman nagagawa, niluloko mo ang sarili mo. Amen. So, ibig sabihin, mas maganda pa yung kaunti lang ang alam mo, at least, nahahakbangan mo, nagagawa mo, kaysa sa marami kang alam, hangang-hanga sa iyo ang tao, hinahangahan ka, hindi mo naman kayang gawin. Yung sinasabi mo. O di mabuti pa yung konti lang alam, pero, kasi sabi nga ng prophet, kahit ABC lang ang alam mo, tatalunin mo yung maraming alam. Amen. Sabi rito, God must have first place in your heart. Ano raw ang Diyos dapat? Dapat daw sa atin, ang number one sa ating buhay, ang Diyos. Hindi yung sarili natin, hindi yung pamilya natin, although kailangan nating mahalin sila, iayos sila, pero pagdating sa prioridad,
dapat Diyos. Amen. Kasi tingnan nyo, nabanggit kanina ni Jackie, nasamantalahin natin ang fellowship. Isang paraan yan na pagpaprioridad mo kay Lord. Hindi po biro ang biyahe natin sa Bicol. O, malaki yung gastos ng biyahe namin sa man. Dagdag yun sa ating budget. Gumastos tayo sa bus. Nadagdagan ng ban. Hindi po biro yun. Pero, alang-alang, kasi alam nyo ang sabi ng Psalms 23 verse 1, sabi ni David, ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako nagkukulang. So, parang pinapakita ni David doon, na kung si Lord ang pastor mo, walang kulang. At sa natural, may pastor dito. At kailangan sa isang pastor, pinapakain mo sila ng tama, yung busog. Kaya, kahit malayo, kahit gagastos tayo, ginagawa natin para makakain kayo ng tama. Kasi yan po ang trabaho ng pastor, na maging malusog. Maliban na lang kung pinakakain na kayo, ayaw nyo naman kainin, kasalanan nyo na yon. Di ba? So, yan po ang na tama yung sinabi ni Nog dahil may araw, wala na pong fellowship. Sinabi rin ni Brother Branham yan, isasarado ang mga simbahan ng third coming. O, paano yan? So, ngayon pa lang samantalahin mo na. Kaya kung merong fellowship, pagsikapan mo. Kasi bago naman tayo umaalis, ang tagal nating ina-announce para hindi mo mapaghandaan. Hello? O, di ba yung camp natin sa Bicol? Ilang buwan bago nangyari yun. So, kung hindi mo ito napaghandaan, kasalanan mo yun. Hello? So, dapat, pag mayroong mga fellowship, kung talagang mahal mo si Lord, paghahandaan mo yan. Pagsisikapan mo na makarating. Kasi, ulitin ko, may araw wala na pong fellowship. Amen. Kaya nga, tayo. Meron tayong kapatiran. Pinagsabihan ko doon sa camp. Kasi, nung graduation, nag-make up. Sabi ko, kung mahal mo ang gawain mo, huwag mo nang uulitin yan, tatanggalin kitang kako. Mga anak na lumalaban sa magulang, tatanggalin ko rin. Hindi po pwede dito sa ministry ang dispalinghado. Kaya kung may mga anak kayong lumalaban, tatanggalin ko po yan. Amen. Kaya, bakit? Kasi dapat magulang at anak nagmamahalan yan. Ang mga anak dapat sumusunod sa magulang yan. Hindi nagre-reklamo. Pero kung reklamador ka, matapos kang palaki, reklamo ka ng reklamo, hindi ka nararapat na maging anak. Amen. Sabi niya, God must have first place in your heart. First place in your life. First place in everything that you do or what you are. So, kailangan number 1 si Lord lagi sa ating buhay. Amen. Kaya ulitin ko, kung tayo po ay merong, ayan, announcement po kanina, Mayo pa naman ito. At siyempre, pag pupunta tayo doon, hindi tayo makikikain. Tama ba? Kasi tayo, naging ugali na natin na kahit dumayo tayo, nagpapakain pa rin tayo. Tayo man ang dinayo, pakain. Kasi yan na po ang ating prinsipyo, na hindi tayo pabigat sa ating pinupuntahan. So, siyempre, Krodo, pwede tayong mag-arkelabra ng boundary.
Jeep ano? Boundary-han. Mura lang siguro ang boundary. O, 2 jeep. O, di marami na tayo. Plus van. So, samantalahin po natin ito na mga gawain ganito. O, total, malapit-lapit yan. Kaunti lang ang ambagan yan. Pagkain lang. Krudo. Okay, so, kailangan ang isang Kristiyano, number 1 lagi si Lord. Huwag nating i-number 1 ang sarili natin o pamilya. Na noong hindi pa ako naintindihan ni Jackie, naalala niyo yon? Birthday niya, nagtampo sa akin ito kasi nasa swal ako, nasa mission ako, birthday niya. Pero nung naintindihan niya, na kailangan unahin ko si Lord. Kasi yun ang hindi pamilya, hindi yung although siyempre mahal mo naman ang pamilya, pero pagdating sa mga pangangailangan ng kailangan ka ni Lord, unahin mo lagi si Lord. Hindi pamilya. Kasi maraming Kristiyano, ang una sarili, una pamilya, no. I-number 1 mo lagi sa buhay mo si Lord. Amen. So sabi niya, God must be first. He doesn't want the second. Ano, pwede ba kay Lord yung pangalawa siya? O, nakita niyo si Abraham? Iisang anak ni Abraham. Sabi ni Lord, ialay mo ang anak mo. O, walang magawa si Abraham. Yes, Lord. Kasi hiningi ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag ka para kay Lord, gagawin mo ang lahat. Basta para kay Lord. Kaya nga yung ating Bicol, medyo nagka-problema tayo pag alis natin, pero sige lang. Ang mahalaga, yung tungkulin ko para makakain kayo ng maganda, nangyari. Hindi yung sarili namin ni Jackie ang tiningnan namin doon. Kasi kung maraming pumunta doon, ang kasama lang, 7, 8, 10. Tayo halos buong kongregasyon. Ang naiwan lang yung may mga pasok at may mga dahilan. Bakit? Kasi tungkulin niya ng pastor, isama mo ang mga tupa. Amen. So, kaya pinagsikapan natin na kung maaari, sa mga susunod na natin, kung maaari, lahat, sama. Kasi matatapos po itong fellowship, hindi na po ito magtatagal. Ngayon, saka mo sasabihin, saan na lagi akong dumadalo noon? Ang gapula. So habang mayroong pagkakataon ngayon, samantalahin mo. Sabi niya, He doesn't want the second place. He doesn't deserve the second place. Hindi ito para kay Lord na second. First, ang dapat kay Lord, yung pwede kang masaktan ba? Hello? Pag ginawa mo kay Lord, yung masasaktan ka talaga. Yan po ang deserve ni Lord. Yung first place. Amen. He deserves the best. Yung pinaka. The best, sabi rito. And the first. And all that we got. He deserves it. Kaya pala sinabi ni Lord sa Luke 10:27, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Pag inibig mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip, lakas, ibig sabihin kung ano meron ka, naibigay mo kay Lord. Walang hindi mo maibibigay kung si Lord ang number 1 sa iyo. Amen? Di ba kung may mga pamilya na nagkasakit yung isa sa pamilya niya, lalo kung paborito niya, nasa hospital, sabi ng doktor,
Maghanda ka ng 500,000 operasyon. Kung wala, mamamatay ito. Nakakapaghagilap. Di ba? Kahit gaano kalaki, nakakapaghagilap kasi mahal niya. At iyon po ang dapat na ibigay nating trato kay Lord. Yung magagawa mo lahat para kay Lord. Amen? Oh. Every man or woman that is born thoroughly of the Spirit of God, you may backslide. Yes, sir. Ito po, nabanggit ko na ito noon. Pero ulitin ko ngayon. Okay, so ang isang Kristiyano, lalaki man o babae, na born again, ng Espiritu ng Diyos, maari kang mabackslide, sabi niya. When you go back out, kapag ikaw ay nabackslide na, you will be the most miserable person that you ever dream of in your life. Ano yung salitang miserable? Pag nabackslide daw ang tao, kasi alam nyo ang dyablo, mapalad ka kung nabackslide ka, nabuhay ka pa. Kasi ang trabaho ni Satanas, patayin ang tao para hindi ka na makabalik kay Lord. So kung nabackslide ka at nabuhay ka, mapalad ka. Pero maraming nabackslide, kinukuha na ni Satanas. Pinapatay. Para sabi ni Satanas, damay-damay na tayo. Ha? So, pinaka-miserabling buhay ang backslider. Walang direksyon. So, mapalad ang taong nakabalik. Ha? Sabi niya, till you return. Ito. And if you fail to do it, kapag nabigo kang makapagbalik loob, God will take your life off the earth. So, kaya pala inaalaw na ni Lord, kasi hindi naman si Lord ang talagang ilalagay ka ba ng Diyos sa aksidente? No. Si Satan yan. Inaalaw na. Hinahayaan niya na si Satanas, sige, gawin mo na yan. Bakit? Kasi, hindi ka nagbalik loob. Kaya kung mag-backslide ka, mag-isip-isip ka. Huwag kang lubusang tatalikod kasi, sabi rito, and if you fail to do it, God will take your life off the earth. Mawawala ka na sa lupa. Ayan yung namalayan ko namalayan ko na lang, wala na akong malay. Yeah. God promised to do it. Mawawala ka na. So, ang pinakamaganda sa Kristiyano, gusto mo bang proteksyon? Maglingkod ka ng tama kay Lord. Sigurado yun. Kaya kung ikaw ay nagnanais ng magandang proteksyon sa buhay, gamitin mo ang katawan mo, ipaglingkod mo yun kay Lord. Maraming magsimba lang. Iyan po malungkot na buhay ng isang Kristiyano. Yung nagsisimba ka lang, wala kang ginagawa. Na alam mo naman kung ano ang dapat gawin. Pero wala kang ginagawa. Napakalungkot na Kristiyanong buhay yan. Alam mo ang gagawin mo, pero hindi mo magawa. Sabi po ng propeta sa The Token, full obedience to the full word of God. Yung full, hindi po partial obedience, full. Hello. Full obedience to the full word of God entitles us to the token. Now, alam natin ang token, hindi po dugo na hindi na dugo. Nung araw na Moses,
Ang token, dugo. Pero ngayon, the life in the blood. Yung buhay doon sa dugo. Hindi na yung dugo. At ang magkakaroon lang daw nitong token na ito, na Holy Ghost, yung full obedience to the full word of God. Yung sumusunod lang. So, kaya, yung may mga naririnig ako minsan, sa mga testimonyo, naririnig ko sa kanyang bibig, may Holy Ghost siya. Hindi pa ako naniniwala kung hindi naman tagasunod yan. Wala pong Holy Ghost yan. Bakit? Kasi ang sabi ng propeta, ang meron lang token, yung sumusunod sa full word. Kung hindi ka na sumusunod, anong Holy Ghost meron ka? Wala. Dumadalo. Yes. Wala namang ang pagdalo. Hindi ka naman maliligtas sa pagdalo lang. Full obedience to the full word. Amen. Full obedience to the full word of God entitles us to the token. No other way is there that you can ever be entitled to the token until you fully obey the word. Ayan. Until you fully obey the word. Not what somebody has put to it and added to it, but what God is said about it. So kung gusto mong makatiyak, kasi madaling sabihin may Holy Ghost ako. Madali naman sabihin yun. Yeah? Pero para ka makatiyak, sumunod ka sa full word. At ang full word ngayon, itong third coming. Wala na pong full word ngayon, kundi third coming. At itong ating kinalalagyan, capstone po ito, Holy Ghost po ito. Amen. Now, tingnan niyo po ang sabi ni Brother Branham patungkol sa kanyang pagiging Kristiyano. At dapat ganun tayo kasi siya yung ating sinusundan. Sabi niya, I become a Christian to fight. Ganon ka ba? At alam natin na ang isang Kristiyano, sinabi po ni Paul, I die daily. So, ibig sabihin, yung laman niya, kasi ang kalaban talaga naman natin dito, yung sarili natin eh. Meron kang bakbakan araw-araw sa buhay mo na dapat mong mapagtagumpayan. At sabi nito, naging Kristiyano ako para lumaban. Fight a good fight of faith. Ayan. Fight the good fight of faith. Amen. I become a Christian to get in the battle. So, kaya ito, malaki pong maitutulong nitong training natin kasi nasa digmaan po tayo. At kapag alam mo kung anong espiritu yung palalayasin mo, ang luwag ng pakiramdam. Hello, pati yung sakit na yan. So, ibig sabihin, malayo pa, may gustong pumasok sa yung sakit, mapiprevent. Hindi yan makakalapit. O anumang espiritu meron si Satanas, makikipagdigma tayo. Bakit? Kasi sabi niya, I become a Christian to get in the battle lines. Digma, parang ang pulis o sundalo. Kaya po yan sundalo, alam nila may kalaban. Kaya pag sinabi ng kapitan, doon ka, girahin mo mga Abu Sayyaf, wala silang magagawa kasi nakadestino sila sa laban. Ganon din ang Kristiyano. Anong sabi niya? We are Christian soldiers. And we got to be trained. Oh, yun. Mali ba tayo? Bakit tayo may training?
Oh, ngayon, bahala na yung ayaw mag-train. Ha? Dito sa atin, mayroong ayaw mag-train, hindi na po ako nagkulang. Yung sakripisyo, yung oras na binibigay natin para matuto, ginagawa ko. So, nasa sayo na yan kung ayaw mo train. Pero sabi diyan, we are Christian soldiers and we got to be trained and brought up. Ayun. And know all the techniques of the enemy. Ayan. Sabi nga ng mga alam niyo ang mga magagaling na sundalo, ang isang sundalo raw, kung gusto niyang laging panalo sa laban, alamin mo kung sino ang kaaway mo. Hindi ka niya mananalo. Parang mga boxer. Ang mga boxer po, bago kalabanin yan ang kalaban niya, pinanunood niya yung laban ng kalaban. Kasi may mga laban niya na nakabidyo eh. Panunuorin niya, titingnan niya kung ano ang teknik ng kalaban. Ganon din dito, ano ang teknik ni Satan sa Kristiyano. Kailangan alam mo yun at iyan po ang ituturo ko sa linggo. So kung ayaw matuto, ulitin ko, nasa sayo na yan. Pero ako kung maaari, ayaw kong may mapahamak. Amen? At yun namang itinuturo ko, karamihan dyan naranasan ko. Kaya hindi po ako nagtuturo ng hindi ko naranasan. Ang sabi niya, to know how to fortify, to know how to fight the fight. So, paano ba tayo makikipaglaban? At siyempre, ang isang sundalo, may armas po yan. Paano mo gagamitin ang armas mo laban kay Satanas? Iyan po ang ating ituturo. Kasi marami pong Kristiyano, bagsak. Pagdating ng laban, yung iba, isang sigarilyo pa lang, bagsak na. Tagay, bagsak. Babae, bagsak. Ang daming bagsak. Pagnanakaw, bagsak. Pagsisinungaling, bagsak. Ang daming bagsak. Kalaban po yan, hindi po yan galing kay Lord. Paano mo ito mapagtatagumpayan sa laban na ito? Sabi po rito, if you say you are a believer and then act contrary to what you say, then you are not a believer. Kung sinasabi mo anyang ikaw ay mananampalataya, pero iba naman ang ginagawa mo doon sa sinasabi mo, hindi ka anya mananampalataya. Parang nagsasabi ka, born again ako, iba naman ang aksyon mo. Hindi ka anya mananampalataya. Hindi ka born again. Born again ako! Pero ang nguso mo umuusok, ay hindi ka born again. Born again ako! Tumatagay ka naman, hindi ka born again. Sinasabi mo lang. Amen. If God's ordained you to do something, then He's your protection. Yun. Kapag may pinagawa sa iyo. Okay. If God ordained you to do something, then He's your protection. Naalala niyo yung kwento na isang pastor, kinausap siya ni Lord, magmisyon sa parting Africa. Yung lugar na mababangis ang tao. So nag-alala yung mga pastor, huwag ka nang pumunta roon. Delikado. Ang anak mo, ang gaganda pa naman ng mga anak mong dalaga. Delikado yung lugar na yun. Hello? Pero anong sabi ng pastor? Kung saan ako inilagay ni Lord, iyon ang pinaka-safety.
Bakit? Kasi kapag mayroong pinagagawa sa iyo ni Lord, obligado ang Diyos na protektahan ka. Amin, kaya nga nakita nyo, ako awa ng Diyos, protektado kami ng Panginoon. Bakit? Ginagawa ko yung pinagagawa ni Lord sa akin. Kasi sabi ng prophet, if God's ordained you to do something, then He's your protection. He will protect you. Diyan na? He will protect you. If He sent you, He will back up your word. You are an ambassador then. So, bakit tayo ay protektado? Parang halimbawa, kung ikaw ay ambassador ng Pilipinas sa Amerika, lahat ng pangangailangan mo sa Amerika, supplyan ng gobyerno. Protektado ka ron. Ano man ang problema mo doon, sagot ka ng Pilipinas. At sa Panginoon, kapag tayo ay lingkod ng Diyos, lahat ng pangangailangan mo, kami, isang ebidensya, hindi kami pinababayaan ng Panginoon. At sa lahat ng Kristiyanong naglilingkod kay Lord, hindi po yan pababayaan nila. Protektado po yan ng Panginoon. Dahil ambassador daw tayo, kinatawan. Amen. Question and answer. Christianity ain't what you say. It's what you live. Ano raw ang Kristyanismo? Hindi bunganga. Ang Kristyanismo, paano ka nabubuhay? Subuhay. Amen. What you do, it's an example. Ang Kristiyano pala, kailangan example ka. Halimbawa, paano ako magiging magandang example dito sa church? Ipakita ko kung ano ang dapat na buhay ng isang pastor. Hindi yung basta ako tinawag lang akong pastor nang wala naman kayo nakikitang buhay. So, ibig sabihin, kung paano ka naging born again, ipakita mo ito sa gawa. Kung born again ka. Sabi niya? It's an example. You are the salt of the earth. Bakit sinabi, maging si Lord, sinabi niyang tayo asin? Paano tayo naging asin? Alam niyo ba kung anong klase ang nagagawa ng asin? Sa natural, doon nga sa Bicol noon, mayroon doong mga muro. Sumisid sila doon, naghahanap sila ng mga kabibi na may perlas. Inatake ng malaking lapu-lapu yung kasama niya. Patay. So, ay malayo ang Mindanao sa Magallanes. Wala naman silang motor. Yung layag lang na maliit na bangka. Wala silang pera. Pang-imbalsa mo. Inasin. Nakarating sa Mindanao yung bangkay na hindi mabaho. So, preservative po ang asin. At tayo daw ang preservative sa mundong ito. Na kung wala tayo, tingnan nyo. Sa palagay nyo ba kung wala na tayo dito? Ano mangyari dito sa mundo? Katakot-takot na dito sa mundo. Kaya lang napipreserve ang mundong ito dahil mayroong mga believer na nandito. Kaya sinabi ni Lord, kayo ang asin. You are the salt of the earth. At dahil tayo ay asin, people, ano sabi yan? Wala? People are watching you. Pinagmamasdan po tayo ng mga tao. Kaya doon sa lugar mo,
na dapat doon sa lugar mo makapag-akay ka ng kaluluwa, paano mo akay? Nakikita ang uso mo umuusok. Wala pong maniniwala sa iyo doon. Sa lugar mo, hindi ka magandang example. Tapos masasalubong ka pa, lasing. Eh sabi rito, people are watching you, nakikita ka nila. Huh? People won't go to church, but they will see you. See what you do. Ayun. So ang mga tao, hindi yan pupunta sa simbahan natin. Pero at least, ikaw yung Biblia na nababasa. Oy, born again ito. Matino ito. So tayo pa ang binabasa ngayon ng tao. Tinitingnan nila kung anong klaseng buhay meron tayo. Amen. Pero kung nakikita ka, taliwas naman ang buhay mo doon sa pagiging born again, isa kang pantisod. At iyan po ang nakakatakot kung ikaw ay kinatitisuran ng tao. Amen. Oh. Sabi po rito sa Thyatirian Church Age, if you are a Christian, you are going to do what is right. Kung Kristiyano ka, ang gagawin mo yung tama. Ha? Andiyan na? Okay. Your words will show that your heart is right. So sa pamamagitan daw ng ating mga ginagawa, doon makikita na ang ating puso tama. And it won't be something that you put on. For you will do His will when no one but God sees you. And you will do His will even if it costs you your life. So ang Kristiyano, kahit walang nakakakita sa iyo, gagawin mo ang kalooban niya. Hindi yung magpapakitang gilas ako. Nandito si brother. Nandito si pastor. No. Ang tamang attitude, kahit walang nakakakita sa iyo, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Kahit na ang halaga nito ay pati buhay mo, gagawin mo. Kasi may mga Kristiyano pong talagang nagbubuwis ng buhay para sa kapatid. Amen? No. Sabi ko dito, now, many people won't read the Bible. Ayan, maraming tao. Hindi po yan magbabasa ng Bible. But God has made you a living representative. Yung sinabi ko kanina. You are a walking letter. Tayo daw yung litrang lumalakad. Tayo kasi yung Biblia ng mga unbeliever na nakikita nila, hindi man sila nagbabasa ng Bible, nakikita sa buhay mo na ikaw ay Kristiyano. Okay, sabi niya. You are a walking letter. Should be a walking Bible. Christ in you. You should be the walking Word of God. And if you profess to be a Christian, and not that your influence, what you're influencing, will make you have to answer for many souls that, yun po masakit. Kapag mali ang nakikita sa iyo, mananagot ka sa Diyos. Dahil sa halip na maakay mo sana siya, natisod sa iyo. Masama. Akala ko ba ang born again? Matino. Kaya hindi na siya nag-born again kasi iba nakikita sa buhay mo. Pananagutan mo sa Diyos yan. Na natisod sila dahil sa iyo. Hindi ko po salita yan. And if you profess to be a Christian and not that your influence, what you're influencing will make you have to answer for many souls. That you're turned aside away from Christ,
in that day of the judgment. Bakit? Kasi natisod sila sa'yo. Dahil siguro, kung nagpakita ka ng tama, nababasa ka nila, ay maganda pala dyan sa born again. Pero bakit hindi sila lumapit? Natisod kasi sa'yo dahil naiba ang nakikita sa buhay mo. Akala ba natin wala tayong sagutin noon? Pananagutan mo yan sa Diyos. Dahil kinatusuran kanila, hindi sila lumapit sa Panginoon dahil iba ang nakikita sa iyo. Last. When you're saved, you have a different spirit. So ang ligtas pala, ibang-iba na ang espiritu niya. Kasi alam natin na itong flesh, kung walang espiritu, hindi po ito buhay. Patay po ito. So ito ang nagbibigay buhay sa flesh. At kung ligtas daw tayo, kasi tingnan nyo, pag ang espiritu mo, human spirit, kung saan-saan kanyang dadalhin. Di ba? Yung ating unang nature. Human spirit. Saan tayo dinala ng human spirit natin? Kasalanan. Pagsalangsang sa salita ng Diyos. Pero, noong ligtas ka na raw, nagkaroon ka ng new nature, new birth, you have a different spirit. You are a different nature. You are a new creature in Christ. And the old things has passed away, and they are dead and buried in the sea of forgetfulness. So yan po ang Kristiyano. Kakaiba na yung espiritu mo, kakaiba na yung inyong nature. Ang nature mo noon, iba. Pero nung nagkaroon ka ng bagong espiritu, ang nature mo iba na. Bakit? Ikaw anya ay isang bagong nilikha kay Kristo, at ang lahat ng mga lumang bagay ay lumipas na, at ito'y patay na, at inilibing sa dagat ng pagkalimot. So ang kagandahan sa Diyos, kapag pala nagkaroon ka ng new birth, gaano man tayo kadumi, kinalimutan na ni Lord yun. Matindi ang Panginoon. Biro mong pribilehiyo na dati tayo ay marumi, kinalimutan na ni Lord. Dahil meron na tayong bagong nature. Nagkaroon tayo ng new birth, at ang ating nilalakaran, buhay kay Kristo. So lahat ng nakaraan natin, kaya nga nakakaalungkot yung ibang tao. Halimbawa ako, ang nakikita nila yung buhay ko noon. Yung buhay ko ngayon, hindi nila makita. Iyan po yung mga bulag. God's business po yung ang nakatingin ka doon sa nakaraan ng tao. Hindi mo tingnan ano na ba ang taong ito ngayon. Amen? So, lahat daw, the old things has passed away, and they are dead and buried in the sea of forgetfulness. Kaya napakapalad ng isang Kristiyano na nung siya ay nagkaroon ng new birth, lahat ng kasalanan kinalimutan na ni Lord. Binura. At alam niyo ba ang salitang nilibing? Sa natural, pag ang isang bagay nailibing, wala kang makikita. Nakalibing kabaon. Okay, pero kung hindi yan nakalibing, kita mo. So tayo daw, yung lahat ng ating mga kasalanan, dahil sa pagtanggap natin sa mensahe at pamumuhay sa mensahe, lahat ng kasalanan, inilibing na sa pagkalimot. Yung kinalimutan na ni Lord. Wala siyang, kumbaga, wala siyang
Kasi yung word na justification, pinawalang sala ka. Wala siyang makitang kasalanan mo. Grabe ang galing ni Lord. Ano? Pero wala na siyang makitang nagawa mo. Dahil ang sabi nga ng prophet, nung bumaba tayo sa lupa, natrap tayo dito sa kasalanan. Ang original na tayo, wala pong kasalanan. Ang theophany, kailanman po hindi yan nagkasala. Ang nagkasala lang sa atin, nagkaroon tayo ng human spirit noon, nadamay po itong flesh. Sumunod ito sa human spirit eh. Pero ang tunay na ikaw, nung mag-take over ang theophany, wala pong kasalanan yan. So wala po tayong kasalanan talaga. Yung flesh lang. At sabi ng prophet, habang tayo nabubuhay, may tendency na magkamali ito. Pero, ang pagkakaiba, hindi mo sinasadya. Amen. O, ngayon, yung pagsindi ng sigarilyo, hindi ba yung sinasadya? Palagay nyo. Brother Fidel, sinadya o hindi? Yung bibili ka sa tindahan, lalagay mo sa nguso, sinadya o hindi? Ang Kristiyano, nagkakamali po yan, pero hindi niya sinasadya. Ay, yung pagtagay, sinadya hindi? Sinadya yan. Wala nga namang nagtagay ka, tulog ka. Nung nagtagay ka, gising ka. Nung nagsindi ka ng sigarilyo, gising ka. Sinadya mo yun. Amen? Pero, baka sakali, bigyan ka pa ni Lord ng tsansa. Magbago ka. Amen? At ulitin ko, hindi ko isasama sa training yung gumagawa ng kalukuhan. Amen? Okay, so sana may napulo tayo. God bless.